Sila ang mga foreign actress na naging superstar sa Pilipinas. Si Dayanara Torres ay ipinanganak sa Tua Alta, Puerto Rico. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at sa murang edad na 17, nadiskubre siya habang naglalakad sa plaza ng kanilang bayan. Sumali siya sa Miss Puerto Rico at nanalo. Kumatawan siya sa kanyang bansa sa Miss Universe 1993. Sa gitna ng kontrobersiya sa kanyang edad, siya ang itinanghal na Miss Universe 1993. Matapos ang kanyang panalo, nagpunta siya sa Pilipinas. Hindi lang siya basta pumunta dahil nanirahan siya sa bansa ng halos 5 taon. Pumasok siya sa mundo ng showbiz dito sa Pilipinas. Nagbida siya sa pelikulang Basta't Kasama Kita kasama si Aga Mulak. Ang pelikula ay tumabos sa takilya. Umabot sa milyon-milyon ang kinita nito. Tinanggap siya ng mga Pilipino bilang sarili nilang artista. Naging regular host din siya ng variety show na ASAP at dito siya binansagang Dancing Queen. Minahal siya ng mga manonood dahil sa kanyang mga pagsayaw. Natutunan niyang magsalita ng Tagalog at nagkaroon siya ng relasyon kay Aga Mulak na lalong nagpatibay sa kanyang koneksyon sa mga Pilipino. Naging modelo siya ng Pantene Shampoo at pinarangalan siya bilang Best New TV Personality noong 1995. Naimpluwensyahan niya ang kabataan at beauty queen sa Pilipinas. Ang kanyang kababaang loob ay hinangaan ng marami. Isa siyang banyaga pero tinuring siyang kapamilya. Ang kanyang kwento ay parang isang makabagong Cinderella. Mula sa Puerto Rico, naging reyna siya sa puso ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, ang alaala niya ay sariwa pa rin sa isipan ng maraming Pilipino. Isa siyang patunay na ang ganda, talento at puso ay hindi nakakulong sa nasyonalidad. Si Dayanara ay isang alamat sa kulturang Pilipino. Si Thalia ay ipinanganak sa Mexico City. Lumaki siya sa isang pamilyang may simpleng pamumuhay. Bata pa lang siya ay lumabas na siya sa mga TV commercials. Nag-aral siya ng musika at ballet. Pumasok siya sa isang singing group na tinatawag na Timberiche. Sa edad na 15 nagsimula na ang kanyang kasikatan. Nagsolo siya bilang singer, ngunit mas sumikat siya sa pag-arte. Naging bida siya sa mga telenovela tulad ng Marimar, Maria Mercedes at Maria del Barrio at ang napakahit na TV series na Rosalinda. Noong 1996, ipinalabas ang Marimar sa ABS-CBN. Umabot ito sa 61.7% na TV ratings. Tinalo nito ang lahat ng palabas sa primetime. Naging paborito ito ng mga bata, matanda, lalaki at babae. Ang Rosalinda ay umabot naman ng 69.8% TV ratings. Si Thalia ay naging household name sa Pilipinas. Inanyayahan siyang bumisita dito sa Pilipinas taong 1996 at 1997. Nag-concert pa nga siya sa Araneta Coliseum at dinubog ito ng mga fans. Naglabas siya ng Tagalog album na Nandito Ako. Ito ay naging triple platinum sa Pilipinas. Lahat ng jeep, tindahan at radio ay tumutugtog ng kanyang kanta. Ginaya ng kabataan ang kanyang pananamit at hairstyle. Ang kanyang mga karakter ay naging inspirasyon sa mga teleserye ng Pilipinas. Naging batayan siya ng lakas at ganda ng isang babae. Siya ang dahilan kung bakit nagsimulang tangkilikin ng mga Pilipino ang mga telenovela. Ang kanyang tagumpay ay nagbukas ng pinto sa mga imported drama. Hanggang ngayon, siya pa rin ang sukatan ng isang tunay na telenovela queen. Si Thalia ay hindi lang artista, siya ay isang alamat. Ang kanyang kwento ay isang totoong fairy tale sa mata ng mga Pilipino. Si Barbie Sue naman ay ipinanganak sa Taipei, Taiwan, October 6, 1976. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at bata pa lang, naranasan na niya ang tumulong sa kanyang ina. Kasama ang kanyang kapatid na si Dee, bumuo sila ng pop duo na ASOS. Naging kilala sila sa pagkanta at pag-host. Isa siya sa mga host ng variety show na Guest at 100% Entertainment. Noong taong 2001, napili siyang gumanap bilang Sianchai sa Meteor Garden. Ito ang adaptation ng Boys Over Flowers. Nang ipalabas ito sa Pilipinas noong 2003, naging instant hit ito. Halos lahat ng kabataan ay nahumaling kay Sianchai at Dao Mingsi. Ang palabas ay umani ng mataas na TV ratings. Paulit-ulit itong inere ng ABS-CBN dahil sa demand ng mga manonood. Si Barbie ay naging sikat sa Pilipinas sa isang iglap. Naging cover girl siya sa maraming magazine sa bansa. Maraming produkto ang ginamit ang kanyang mukha. Ang kanyang acting ay hinangaan ng mga Pilipino. Ang kanyang fashion ay ginaya ng mga kabataan at ang kanyang karakter bilang Sianchai ay naging simbolo ng tapang at pagmamahal. Dahil sa kanya, pumasok ang maraming Asian novela sa bansa. Sinundan nito ng K-drama at J-drama.
Si Barbie ang naging mukha ng Asian nobela sa Pilipinas. Naging inspirasyon siya ng mga kabataan at artista. Ang kanyang sumunod na palabas tulad ng Mars at Corner with Love ay tinangkilik din. Isa siyang dayuhan na tinanggap ng buong puso ng mga Pilipino. Kahit ngayon, sariwa pa rin sa alaala si Sianchai ng bawat tagahanga. Ang kanyang kwento ay isang kwento ng pag-ibig at tagumpay. Isang simpleng babae na naging prinsesa sa puso ng milyong-milyong Pilipino. Alin sa mga artistang dayuhan na ito ang talaga namang hindi mo malilimutan? Isulat sa comment section ang iyong sagot.